Hello everyone! Ang ituturo ko sa inyo ngayon ay tricks sa pagsasolve ng sum ng consecutive integers. Kapag given ng sum, kagaya na itong ganitong problem, the sum of three consecutive integers is 72. What is the largest integer? So merong shortcut kapag ganito. So given yung sum, no? Applicable lang ito kapag given yung sum. So sabi, the sum of three consecutive integers is 72. What is the largest integer? Okay, so shortcut muna tayo, tapos explain natin kung paano nakuha yon gamit yung shortcut. So kapag given yung sum 72, i-divide lang natin ito kung ilan yung consecutive integers. Meron tayong tatlo. So 72 divided by 3 equals ito sa 24. 72 divided by 3, 24. Paano naman yung trick kapag i-divide natin itong 72 divided by 3 para hindi na tayo mag-long division? Pwede nating i-break itong 72. Sa madaling number na i-divide sa 3, di ba 60? 60 at 12. 72, 60 at 12. 60 divided by 3, that is equal to 20. 12 divided by 3 is 4. Tsaka natin i-add 24. So, ganun yung technique para ma-divide nyo mentally. Hindi na kayo gagamit ng magsasolve ng manual. Break nyo lang ng 60 and 12 sa isip nyo lang, tsaka nyo ipag-add. So, we have 24. Okay, so dahil 24 yung quotient, automatic ito yung gitna. Yan yung gitna. So, therefore, ang three numbers natin, 24, 23, 25. Ang hinahanap, what is the largest integer? 25 ang tamang sagot. So, kita nyo na, wala pang 15 seconds. Masosolve nyo na ang ganitong type ng problem. Take note, applicable lang ito kapag given ang sum, tapos consecutive integers. So, ipaliwanag natin paano nakuha yan gamit naman ang algebra. Okay, so tandaan natin ang sagot 25. Gamit ang algebra, kapag consecutive integer, ito muna yung unang solution, tapos ipapakita natin paano nangyari yung kanina. So, ilalat natin, dahil consecutive nga, x plus 1, x plus 2, ito yung magiging first, second, and third natin. First, second, and third. X plus 1, x plus 2 kasi consecutive sila. Halimbawa, meron tayong 20, 21, 22. Yung 21, ang difference niya papuntang 20, nag-add ng 1 dito sa first. Ang first natin, x. So, kung ito ay 20, 21, kaya plus 1. And then, 22 yung third. 20 plus 2 yun, kaya x plus 2. Okay? So, tapos, given daw ang sum nila, pag inad daw itong tatlong number, ang sum daw ay 72. Okay? So, buuin natin ang equation. Ang equation natin, sige, gawin natin horizontal, x plus, lagyan lang ng parenthesis para malinaw, ito yung second, x plus 2 plus this is x plus 1, x plus 2 equals 72, and then solve for x. May tatlong x tayo, no? So, therefore, we have 3x, plus i-add natin tong 1 and 2, we have plus 3 equals 72. Subtract 3 to both sides. So, therefore, 0 na yan. 3x is equal to 72 minus 3, we have 69. Then, divide both by 3, makukuha natin, x is equal to 69 divided by 3. The answer is 23. So, ibig sabihin ng first number natin, 23. Ang second, 24. Ang third ay 25. Same answer nung kanina, 25. Pero ang tanong, paano nangyari yung kanina na dinivide sa 3? Ang sagot, yun yung gitna. Kasi itong x plus 1, x plus 2, pwede nating baguhin yan. So dito nang galing yan. Pag nilet ko na x, ilagay pa rin natin first, second, third. Pag nilet ko, yung x kasi kahit saan nyo ilagay yan. Pwede sa first, second, sa third. Pag yung x nilagay ko sa second, ang mangyayari, yung first, mas maliit siya kay x. So, halimbawa, kung si x ay 50, si first, magiging 49. Si third, magiging 51. Paano i-express yan sa expression? Kung x si second, si first, magiging x minus 1. Si third, from 50, naging 51. So, ito ay x plus 1. Okay? So, ganito yung gagamitin natin. Imbis na x plus 1, x plus 2, ginawa nating x yung gitna. So, sunod-sunod pa rin ito. X minus 1, x plus 1. Kapag inad kasi natin ito, pag inad natin to, makakancel yung negative 1 at positive 1. Ang sagot na lang, 3x. So, 3x, ito na yung sum, equal daw sa 72.
So, dito nang galing yun. 72, divide natin sa 3, automatic, ito na yung gitna. 72 divided by 3, 24. Ito na yung gitna. Di ba, ito na yung shortcut natin kanina. Ito na yung shortcut kanina, 72 divided by 3 equals sa gitna. Okay? So, ganun lang kasimple. Kaya, yung shortcut na yon dito rin nang galing. Imbis na x plus 1, x plus 2, ginawa nating x minus 1 yung una, x plus 1. Paano naman kapag apatan na number or dalawahan? Applicable pa rin ba ito? So, gawin natin, apat na number. Gawin ko ito, 4 consecutive numbers. Baguhin ko yung sum. Gawin kong 130. Okay, so tingnan natin kung paano i-apply dito yung kapag naging 4 consecutive integers. The sum of 4 consecutive integers is 130. What is the largest integer? So, ganun din yung technique natin. 130, i-divide natin sa 4. Tapos, automatic, yun yung gitna. Paano mangyayari yun? O, i-manual ko to I-break ko yung 130. I-break ko yung 130 na 120. Yung 120 eksakto sa 4, di ba? 120 tsaka 10. Okay, divide natin. 120 divided by 4, eksakto siyang 30. Plus 10 divided by 4. Hatiin natin yung 10 sa 4. Tig to 250 tayo, no? So, we have 2.5. So, therefore, pag tawag dito, dinivide natin, 130 divided by 4 equal siya sa 30 plus 2.5, 32.5. So, yan yung gitna. So, kung 32.5 yung gitna, may decimal, yung napapagitnaan niya, or yung left and right niya, magiging 32 and 33. So, yung 4 numbers natin, meron pa tayong 31, 32, 33, 34. So, kung hinahanap natin, largest integer, 34 yung magiging sagot natin. Paano naman gagana yan kapag ganito? Kapag apatan, tsaka dalawahan, pwede kasi natin yung i-let yung x. Ang automatic ang magiging sagot kasi kapag dalawahan at apatan, may decimal lagi yung gitna. Parang ang mangyayari dyan, i-let natin yung x. Ito yung pinakagitna, tapos yung kabila, x minus 0.5, x plus 0.5, tapos x minus 1.5, x plus 1.5. Parang ganito yan. Ito yung consecutive integers natin. Ito may decimal ito. Kaya hindi kasali yan. Ito yung magiging first, second, third, and fourth. Kasi automatic, basta dalawa or apat or anim yung inad nyo, magkakaroon ng 0.5 yung ipag-divide nyo. Okay? So, tingnan natin I-solve natin ito gamit yung, syempre, ang karaniwan, x plus 1, x plus 2, x plus 3 kapag apatan. Try natin kung ito pa rin yung sagot. 31, 32, 33, 34. Okay? Pakita lang natin na tama yung magiging sagot natin na ilalet natin x plus 1, x plus 2, x plus 3. Ito yung first, second, third, fourth. Pag inad daw natin yan, equal ito sa 130. O, i-add natin ito. So, we have 4x plus 1 plus 2 plus 3. That is equal to 9. So, we have 4x plus 9 equals 130. Subtract 9. Oh, sorry, but 9? 6 lang. Kaya pala hindi eksakto, no? So, 6 lang siya, 6. Subtract tayo 6 to both sides. Cancel ito. 4x is equal to 130 minus 6. That is equal to 124. Then, divide both sides by 4. Okay, so therefore, the value of x is, paano ito i-mental? O, pwede naman pala eksakto, 12 divided by 4, 3. 4 divided by 4, 1. So, yun, sakto kanina. Ganun din. 31, 32, 33, 34. So, same answer. So, ngayon, itry nyo naman ito. Gawin natin, dalawa lang. The sum of two numbers, gawin natin. So, sagutan nyo ito, i-comment nyo yung sagot. The sum of two numbers is 49. Two consecutive integers is 49. What is the largest integer? So, comment nyo kung ano yung sagot. At kung gusto nyo sumali sa aking math tutorial, nag-o-offer ako ng CSE, LET, NAPOLCOM, mga pang-UPCAT, for 99 pesos lang. Meron tayong 10 sessions ng math. Siguradong marami kayong matututunan doon. At meron tayong mga Google Forms reviewer sa mga ibang subject. Comment lang kayo. Bye-bye.